Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to our channel, The Pinky Town, and this is Glenda. At dito po ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang bagay na may kinalaman sa cancer, cancer treatment, at kung ano-ano pa. Ito po ay dedicated sa mga cancer warriors, survivors, family members, at sa mga medical practitioners na nakatutok sa atin, at ganoon na rin po sa mga ibang kababayan natin na gustong matuto tungkol sa cancer. Okay? Shout out sa ating mga viewers, lalo na yung mga kapatid nating OFW, na sabi nila parang nagkaroon sila ng companion pag nanonood sa atin. So, malayo sa pamilya ang mga kababayan nating OFW, mga kapatid. Okay, salamat sa pagtutok ninyo and I'm glad that you found us. Okay? Sige, sa araw na ito, beauty tips tayo, beauty tips. Madalas kasi ako matanong, Ma'am, ang ganda ho ng balat nyo. Ano po ang ginagamit yung makeup? Pagka tinatanong ako niyan, natatawa ako. Kasi po, hindi ako nagme-makeup. Okay, ano nung ginagamit yung makeup? Tapos, ang isa pa naisip ko, kung may skin blemishes, talagang nasanay tayo na cover up. Tinatakpan natin. Sa buhay po kasi, ay, siguro yung pag-address ko lang po sa sarili, pag may problem, kunyari, pag nagkaroon ng skin problem, anong maling imbes na takpan, tinitingnan ko sa nagsimula. Okay, ganun po yung pagtingin ko sa buhay, ganun din po yung pagtingin ko sa balat. Ang sabi po, ang balat po ay manifestation lang ng nangyayari. Symptom lang, hindi siya problema. Symptom lang siya ng nangyayari sa loob ng katawan natin. Kaya pag may ganun pong mga changes sa balat natin, kailangan alam natin, ano ba yan, normal ba yan, saan ba yan galing, meron ba akong maling ginawa, may mali ba akong nakain. Okay, first, bago tayo lumaon, alamin muna natin, ano ba yung definition natin? Ang ganda po ng skin nyo. Ano ba yung maganda skin para sa atin? Okay? Pag sinabing beautiful skin, ano ba yun? Walang pimples, walang wrinkles, wala yung mga whiteheads, blackheads, okay? Walang mga allergies, walang mga sugat, soft and smooth. So, alin ba doon? Alin ba doon yung tinutukoy natin ng beautiful skin? Okay? At saan? Sa face ba? Sa katawan? Okay. Kung makikita nyo po na ngayon, wala akong makeup, nag-lipstick lang ako para sa inyo, hindi na ako nagkilay. Kaya po, ito po, nakabukas yung laptop ko. Tapos nakaharap ako sa bintana. Maganda ang lighting ko sa bahay. Pero may pimples ba ako? Wala po. Okay? Pagka nagkaka-pimple ako, very rare po yun. And, in the past, nagkaroon ako ng allergy na sunod-sunod na araw. Anong nangyayari? Tinitrace ko ang problema. Nung isang taon, nagkaroon ako ng allergy na, sabi ko, mataas ba yung consumption ko ng rice? Yun pala, kailangan ko nang magpalit ng lotion. Ako po ay, yung ginagamit kong lotion, isang taon na ginagamit ko mula pa nung, I think, 18 years old ako. Nung sumampa na po ng 50 or 49, nangangati na ako doon sa lotion na yun. Kailangan ko na siyang palitan. So, iba nang ginagamit ko ngayon. This year, nagkaroon ako ng matinding allergies din. Grabe, talagang sa kakakamot ko. Sa kamay ko. Pag pa naman yung allergy, matindi, sa kamay ko. Ito, sobrang tindi nitong allergy na to. Sa kamay, tapos sa katawan ko, kakakamot ko, nagdudugo na, alam nyo, sobrang tindi ng allergy. Etong kamay ko na, ito, daliri. Sobrang dami niyang mga, yung tinutubuan ng butlig ang kate. Kahit kaya, nagkaroon na naman ng mark. Binubusan ko siya ng, wag yung itong gagawin ha, ako lang to. Kasi ang kate talaga, binabalian ko ng hot water. Again, ako lang to ha. Kasi talaga sobrang kate ganyan. Kinakamot, yung pala, yung sabong panghugas ng pinggan dito, hindi na ako pwede. Pero, na-trigger din yun because I was on treatment. So, isa sa mga naging effect sa akin ng gamot ay allergy na matindi. Naging sensitive. Hanggang ngayon actually, kahit wala okay na yung katawan, ito pa rin, kapag maghugas ng pinggan, kailangan hindi na siya lagi nababasa. At saka, lagi naka-gloves. At saka, nagpalit na ako dito ng mga sabon. Hindi na yung normal soap, iba na. Yung isang ginagamit ko ngayon dito sa regalo lang parang oats, gawa sa oats, pero papalitan ko rin yun. Tapos yung isang ginagamit ko sa banyo, pampaligo,
something sensitive, yung dulo. So, recommended yun ng doctor. Wala na yung sa katawan, at saka ang binabantayan natin, syempre pag ginakamot natin ng peklat, ay, alam nyo ba, sobrang tindi ng allergy ko. This year lang yun. This year, hot compress, sobrang hot compress, dinidikit ko talaga sa balat ko. Kasi ang kate, tapos sa kakakamot ko dumudugo na. Kailangan kong painumin ng gamot. Hindi gumana yung gamot. Kailangan kong painumin ng, I think, matindi na yung gamot parang steroids na yun na kailangan akong painuin ng gamot sa sikmura bago inumin yung gamot na yon dahil ganun katapang, saka gumaling. Pero ayokong lagi umaasa sa gamot. So, tinignan ko ano yung dapat na baguhin, dapat na gawin. Tapos yung sa kamay naman, may nilalagay ako na ointment noon pa. Yung nirecommend ng doktor na steroids na ointment, hindi gumana. Ginamit ko yung dati kong ginagana na mas matindi. Tapos naranasan ko, meron akong nakakahiyang experience. Nasa probinsya ko. Tapos, ang kati. So, hindi ako makavolunteer maghugas ng pinggan. Okay na, kumain ako ng paksiw. Nakita ko talaga to. Nung gabi, kinakamot ko. Tumaba talaga. Magadaling araw. Gising ako. Ang kati. Tapos, nung pauwi na ako the following day, alam mo, bumili ko ng Band-Aid sa tindahan, binabalot ko siya kasi magbubus lang ako. Katabi ko yung mga nanay, nakikita nilang ginagawa ko pagtos-pagtos, tinutuklap ko ito, oh my gosh, ang gross talaga. Okay, kaya hanggang ngayon, ingat na ingat ako sa sabong panlabang. Ngayon, yung ginagamit kong gloves na butas na, papalitan ko na yan. Kasi hindi yan pwedeng kumate. Ayoko na kasi mag-steroids. Nakakatigas ng balat yon. Sabi nakakanipis daw ng balat, pero sa akin nangyayari, tumitigas yung blister kapag nilalagyan nun. Tapos, ayoko na ng steroids. Yung gamot din na pinainom, parang nakita ko sa sabi nung isang doctor sa librong nabasa ko, nag-take siya nun. Ang effect sa kanya nung gamot na yon, panay yung iyak niya. Iyak siya ng iyak. Iyak siya lalaki to he was 19 during that time. Sabi ko, buti lang nung uminom ako ng gamot, hindi ako iyak ng iyak. Okay, pero, yun nga, matapang yung gamot at ayoko na yung i-take. So, ingat na ingat ako. Okay? So, tinitingnan ko pag gano'n ko ano yung kalaban. And also, yung major reason, yung major na gamot na nag-trigger ng allergy na yon. Nagpalit kami ng brand, pero huminto na rin ako doon. Ayoko na sila. Alright, so, yung balat ko po, sinaalagaan, pero hindi rin naman ako perfect. May allergies din ako dito. May allergies ako. Yan. Alright, so, sa face hindi naman po nagkaka-pimple. Pero, kailangan natin ma-realize na pagdating sa mga babae, kahit lalaki rin naman darating yung time na because of aging and exposure to the sun, nag-iiba yung balat natin, nababawasan ng elasticity. Nagkakaroon tayo ng wrinkles. Tapos, isa nagkakaroon ng guhit-guhit dito. In fact, nung nag-stage actress ako nung bata ako, ginuguhit ko yung dito ko para magmukha akong lola. O, tinuro sa akin ng director, may kamamilito mo para magmukha kang lola. O, yan, nagkakaroon guhit-guhit. Smile lines yata yung tawag dito. Smile lines, tas dito pa. O yan, basta yun. So, kasama yun sa aging process and exposure to the sun na sobra. Nag-iiba yung skin natin, nag-dark. May time din nung uma-appear pa ako ng commercial, sinabihan ako ng agent ko, yung kakaakit mo ng bundok na yan, Glenda, umiitim ka, nagda-dry pa yung skin mo. Gusto nila maputi. Sabi ko, okay po. Kaya kailangan maputi ako noon kasi hindi ako kailangan makuha ko sa VTR. At yun yung bili ng agent ko. Okay. Ngayon tayo, paano ba aalagaan ang ating mga balat? Meron ako ditong 16 na tips. Ito yung mga bagay na ginagawa ko. And then, nag-aral din ako. Nakita ko, yung mga tinuturo nung nagtuturo, ay ginagawa ko na rin, except for 2 things. Okay? 1 or 2 things. Tuturo ko na ang lahat ng mga bagay na ito, 16 na mga tips. Yung iba dito, self-explanatory, ginagawa nyo na to. Yung iba, dadagdag lang natin. Okay, number 1, thoughts. Importante yung mind natin. Kapag yung thoughts natin masyadong negative, marami iniisip, stressful, minsan nahihirapan tayo matulog. Unforgiveness, nahihirapan tayo matulog. At kapag nahihirapan tayo matulog, puyat, nakaka-apekto yan sa maraming bagay, at kasama na doon ang ating, pagtulog. Pag hindi ka nakakatulog,
isa na naman yung factor. Dugtong-dugtong, no? Para makadamage sa skin. Magkakaroon ka pa ng eye bags dito. Ang lakasin makatanda pag kulang sa tulog. Hindi pa natin dito pinag-uusapan ng cancer, ha? Kasi isang factor din sa pagkakaroon ayon sa pag-aaral ng breast cancer at lung cancer, kulang sa tulog. Skin pa lang tayo. Number 3. Okay, nakatatlo na tayo, ha? So, una, thoughts. Babantayin yung thoughts natin. Teka, balikan ko lang. Mga tips na rin. 1 and 2, yung thoughts and then yung tulog. Yung thoughts, there are things that we have to deal with. Talaga. Malalalim na bagay and forgiveness. Nakakasama talaga to sa buhay natin. Hindi lang sa skin. Hindi lang sa tulog natin. Tulog. Pag nahihirapan tayong matulog, may video ako about sleep. Isang dapat gawin doon, iwas na rin sa kape. At saka, happy thoughts. Importante sa akin yung at night, pag hindi ako makatulog, meron. May happy thoughts ako. Yung iba, umiinom sila ng sleep supplement na recommended by doctor. Ako, ang ginagawa ko before, oregano leaf, isang peraso, binabalian ko, hugasan, banli, hugas ulit, tapos nilalagay ko sa cup, tapos nilalagay ko ng hot water, ay kalahating baso lang, iniinom ko yon. Binababad ko muna, tapos iniinom ko. Nakakatulog ako ng maayos, okay? Sleep is very important. Number 3, stress level natin. May mga tao na dahil sa stress, nagkaka-pimples, putok-putok, ang dami talaga. Nakakapangit din ang stress. Totoo po yun, okay? So, babantayan natin yung ating stress level. Number 4, exercise. Maliban sa magandang pag-pump ng heart natin, lumalabas yung toxins kasi isa sa mga draining system ng katawan natin para lumabas ang mga toxins sa katawan ay ang balat. Kaya importante yung exercise kasi lumalabas doon yung mga yung pawis natin, kailangan pinapawisan tayo. Yung iba, bumibili pa sila ng portable sauna sa bahay. Sa mga bansang hindi masyadong sumisikat ang araw at may mga taong hindi pawisin. Pero sa atin, lakad-lakad lang, 30 minutes, na maganda ang sunlight, okay na. Alright? So, nasa number 4 na tayo, exercise. Number 5, sunblock or lotion, yung moisturizer, importante po yun. Ako sa bahay, kahit nasa bahay, naka-sunblock po ako. Hanggang lang salamin. Naka-sunblock. So, bago ako sa umaga, naghihilamos po talaga. Hilamos sa umaga. Sabi ng isang doktor, pampaganda ro yun. Hilamos sa umaga, and then sunblock. Wala nang iba nilalagay, sunblock. Minsan lumalabas ako yun lang. Pumupunta sa trabaho yun lang. Okay? Hindi po ako nag-makeup. Pag may event lang. Okay? Nag-lipstick lang ako para sa inyo. Sunblock. Tapos, yung sunblock yung ginagamit ko, mula pa ng 2012, yun yung ginagamit ko. Okay? Unscented. Tapos, ano siya? Sun Care. Yung nakalagay dun sa ano. Hindi ko nababanggitin yung brand, pero nakalagay dun, Sun Care. Okay? So, bago ako nag-shoot, nag-sunblock po ulit ako. Kasi medyo mainit yung araw sa bintana kanina. And lotion, moisturizer. Okay? Kung pwede lang, ang ginagamit ko pong soap, lotion, at sunblock, lahat yun unscented. Okay? So, kailangan po natin gumamit. Mas maganda, unscented. Alright? Yung iba, sobrang sensitive ng skin, ginagamit nilang lotion yung pang baby. Yan. Okay. Next, avoid too much sun. Not avoid the sun kasi kailangan natin ng vitamin D. Kailangan natin magpa-araw kahit malang 15 minutes every day. Soft sunlight yung umagang-umaga. Pero yung too much exposure to the sun, katirikan ng araw, hindi po maganda yon. Okay? Meron pong former president ng Philippines na nagkaroon siya ng skin cancer kasi lagi siya nasa arawan, nag-build sila ng mga bahay. Kaya dapat din po natin iwasan yung sobrang tirik na araw. Okay? Next. Linisin ang mukha. Paano ba maglinis ng mukha? Hindi po ako nagagamit ng yung mga strong na, yung mga may ritual sa mukha. Wala. Actually, pag nasa bahay ako, just to get rid of the oiliness, water, and then yung soap lang ginagamit ko na blah blah sensitive. Ngayon, pagka naka-makeup ibang usapan or pag galing sa labas, meron akong cloth, binabasa ko yung mukha ko, yung pinapangkuskus ko. Dati for a long time, hindi ako gumagamit ng soap. Hindi ako gumagamit ng soap sa face for a long time. Ang may cloth na malambot, cotton, yun pinapangkuskus ko, yun tanggal. Kailangan nakititignan mo, pati sa mga gilid-gilid, ganyan. Ay, tamo, yung alikabok napunta na ron sa cloth. Okay? Actually, alam niyo yung pampunas ng salamin natin, maganda siyang cloth. So, pag nag-out of town, kunyari, hindi ako makapagdala ng malaking towel or ng towel, face towel or something. Hindi rin mga face towel ginagamit ko At least yun, cloth yun, maliit lang.
babasain, pwede siyang pang ganun sa mukha, silamos, pwede, madali siyang patuyuin pag nilaban mo. Okay? So, kailangan malinis ang mukha. Number 7 yun. Number 8, kumain ng almond. Okay. Nuts yun, almonds. Maganda yun sa katawan. Maganda yun sa balat. Almond. Okay. Kumakain ako nun lagi. Healthy oil yun. Healthy fat. Number 9, water. Self-explanatory. Water, 8 glasses, preferably a day. Alright? Number 10, alamin mo na yung enemy food mo. Enemy food. Enemy food ko, peanuts. Nagkakaroon ako mga pimples. Peanuts talaga, walang mintis yan. Miski yung nabibili sa tindahan, nabibili sa booth, magkakaroon ako ng pimples niyan. At meron akong ginagawa pag may pimples ako, pero hindi ko pwede ituro. Magpa-derma kayo kung may pimples kayo, hindi ko ituturo yung ginagawa ko, baka mapano pa kayo, pero sanay na akong ginagawa yung matagal na. Okay, isa pang enemy food ko, pansin ko pag too much meat yung kinakain ko, nagkakaroon mga puti-puti. Dito. Iba yung iba yung whiteheads, iba yun yun yung may laman talaga. So, ito yung may mga ganun-ganun. Pero, maganda, iwas na rin sa mga sobrang oily na hindi rin naman ako ma-pork, hindi na ako kumakain masyado ng meat ngayon, fish usually. Kaya hindi ako masyado nagkakaroon ng ganon. Pero alam nyo na, pansin ko, nung nakakimo ko noon, wala akong pimples. Ay, walang pimples, walang whiteheads, walang blackheads. Mukhang natamaan din ng chemo yung kung ano man nagkakos. Alright, pero okay lang magkaroon ng whiteheads, blackheads. Basta huwag lang nakakimo. Okay, mahirap na yung chemo, di ba? Alright, so, alamin ko ano yung mga enemy food at iwasan. Next, number 11, kumain ng mga pagkain mayaman sa carotenoids. Ano ba yung carotenoids? Ito yung mga pagkain may kulay orange, dilaw, pula. Okay, so tinutukoy natin dito ay yung mga plants katulad ng pumpkins, carrots, parsnips, corn, tomatoes, salmon, lobster kasama shrimp daw ay salmon ulam ko ngayon Okay? So yan yung mga gulay na may pagkain na may kulay. Ito yung mga carotenoids kasi ito yung mga yellow, orange, and red organic pigments na nakikita sa mga pagkain at algae. Yan. At andun din sa ibang bacteria, fungi. Tapos kasama din yung ibang seafoods na binanggit ko nga, di ba? Yung salmon, lobster, mga shrimps, orange, yung mga yan. Alright, so kumain ng pagkain mayaman sa carotenoid. Ayun, kasama na doon syempre ang salmon belly. Ulam ko ngayon. Paborito ko yatang isda ay salmon belly. Gusto ko yung lasa niya, napakasarap niya. For me, bumibili ko salmon belly kasi medyo mura yun dito. Tapos, siya talaga, rich in omega-3. Okay, rich in omega-3. Alright, so salmon belly. Next, number 13, kumain ng fruits and vegetables. Of course, that's self-explanatory. Kumain ng maayos na gulay at prutas. At may alam ako, may artista, ang ganda ng balat, mahilig daw sa suha. Yung isa pang kakilala ko, actually yung kapitan ng barangay namin, mahilig din sa suha, ang ganda ng balat. Lalaki pa to ha. Tapos alam nyo, may time nung nakakimo ako, sabi ng doktor, iwas muna sa suha. Sabi ko, bakit? Napapaikli niya yung effectivity ng chemo. Kasi di ba yung chemo pinapababa ang immune system. Ibig sabihin, lumalakas ang immune system dahil sa suha. Gumaganda pa yung skin. May suha dito Binili namin sa Tanay. So, kakainin ko yan mamaya. Okay? So, kumain ng fruits and veggies. Number 14, uminom ng green tea. By the way, ang green tea po ay isa sa mga... balikan ko lang yung fruits and vegetables. Maganda po talagang kumakain ng fruits and vegetables kasi kumbaga sa artista, multi-talented yung mga marami silang mga functions, may mga anti-cancer properties, and syempre yun nga, nabanggit natin, skin ang usapan, maganda rin sa skin. Ang green tea ay isa ring high-powered beverage na merong anti-cancer power. May kasama siya sa anti-angiogenesis food at umaharang sila sa pag-connect ng mga blood vessels sa mga cancer cells para yung cancer cells hindi na mag-grow. So maganda rin pala ang green tea sa balat ng tao. Okay? Number 15, another food na may anti-cancer property or another beverage, dark choco. Iniinom ko rin yan. Okay, dark choco. Yung chocolate siguro na buo, pero ako iniinom ko yung powder. 100 grams, 100% sugar, 100% sugar, 100% cocoa. Pero 70% okay na po yung 70% pataas. Dark chocolate or yung powder na iinumin, titimplahin. Okay? And number 16, ito yung hindi ko ginagawa, avocado. Medyo namamahalan kasi ko, pero good oil siya, pampatalino, good for the skin. At
talagang marami pa siyang ibang benepisyo. Pwede siyang kainin, yung iba nilalagyan ng pampatamis, ng honey. Kung maglalagay kayo ng milk, gawin nyo na soy milk, not milk yan soy milk at saka almond milk. Pero mas muna yung soy milk. Pwede rin siyang gawing palaman. Pwede yung palaman. Na-try ko ng gawing palaman, ang sarap talaga. May halong spinach at saka dinurog na white beans. Ang sarap. Okay. Tapos may kamatis pa. Tapos may mushroom. Balik tayo sa avocado. Carried away tayo. Okay. So, magandang avocado. Na-mention ko kanina na dalawa rito yung hindi ko masyadong ginagawa. Lahat ito halos ginagawa ko except for avocado. Nagagawin ko na. Kailangan ko lang dalasan yung exercise. And lately, nag-struggle ako sa sleep. Late ako nakakatulog sa dami ng iniisip. Pero kagabi, natulog ako ng maaga. 10 o'clock. Pero, nagising din ako ng 4. Tapos, nagbasa na ako ng libro. Nag-aral na ako ng malalalim na research. Okay. And then, I just went back to bed for a short nap. Pero, aalagaan ko rin tulog. Okay. Exercise, halos sa araw-araw naman ako nag-exercise stretching. So, yung avocado ang papantayan ko at saka yung sleep. Ikaw kapatid, dito sabay ng kong checklist. Alin dito ang kailangan mong dagdagan? Ngayon, may mga tips na tayo ng pampaganda ng balat, ha? Siyempre, kailangan din natin lilinisin lagi yung ating mukha. At siguro pag deal na lang sa mga problema sa buhay, mas titingnan natin, imbes na takpan, katulad ng balat, takpan ng makeup, tingnan natin kung ano ang pwedeng nagiging cause nito. Tsaka baka naman natural lang talaga yan na reaction. Kunyari, nagkaka-wrinkles ng konti, nagkakaroon ng ng guhit-guhit, yung elasticity nawawala kasi nag-age po talaga tayo. So, yung mga tips na binigay ko, gawin po natin at makakatulong. Alright? Pero may tutulong din ako sa inyo. Bonus exercise sa face. Okay. So, naglagay ka ng malinis yung mukha mo. Malinis. Ito rin. Huwag hawak basta-basta sa mukha. Okay? So, malinis ang mukha. Malinis ang mukha. Hindi ko hawakan yung mukha ko ngayon kasi naghawak ako ng computer, ng kung ano-ano. Okay. So, dapat malinis yung kamay, malinis yung mukha, nag-sunblock ka. Etong part na to, pwede masahihin ng konti, yan, pataas ng ganun. Pag maglalagay po tayo ng sunblock, pataas. Pag maglalagay ng sunblock sa mukha, huwag lang mutakin ng mukha, kasi gusto sumaputok ang ganun. Tapos yun, pag magpupahid ng pag ano lang, pataas lang, ito, masahihin ng konti, tapos masahihin, tapos kausapin yung mismo ko, basta ka, diba? Parang iba siyang entity, alagaan ganun, okay? Tapos, hanggat maaari po, mas i-deal natin yung internal situation kasi nagmamanifest po yun sa balat. Mas magandang ako actually naalala ko ng 20s ko dati, nagkakaroon pa akong pimple dito. As in, nakikita ko dumudugo yung may dugo-dugo yung pinaghigaan kasi may pimple sa likod. Ang pala doon is bawas sa nuts kasi may kilala din akong ganun. Ito, pa to ha? Mga sosyalera pa to, nagkakaroon din ng ganun. Bawas sa nuts. At saka din, clean, when you bathe, when you take a bath, hilurin din yung likod, ganyan. Kasi baka hindi yung damit mo nakaalikabukan, hilurin, ganyan. Importante rin yun yung paghihilod sa katawan. Kahit hindi naman araw-araw, pero yung paghihilod, importante po yun para matanggal yung mga dumi. At huwag matagal maligo para hindi mag-dry ang skin. Pang isa natin pwedeng, pag hindi ka naman lumabas ng bahay, para lang yung excess oil, kahit cloth na lang pang linis sa balat, okay? So, yan po yung mga additional tips natin. Kalinisan, importante pa rin. At kapag kayo pupunta sa lugar ng mga mauusok, ako may time 3 beses ako naligo sa isang araw. Kalinisan is very important, okay? Kasi umalis ako ng umaga, so naligo ako. May pinuntahan ako. Yung pinuntahan ko, napaka-usok, napaka-alikabok. May pupuntang pa ako. Umuwi ako sa bahay, naligo ulit ako. So, naligo na ako, pangalawa. Tapos, pumunta na ako doon sa next na lakad ko. Dahil na-expose na naman ako sa usok ng pag-usok, naligo na naman ako. Sa buhay ko siguro naman, mabibilang pa lang naman sa daliri yung 3 beses ako naligo. Siguro mga 4 times pa lang naman. Pero yung 2 beses maligo sa isang araw, many times. Kasi usually, pag alis sa umaga, ligo. Pag uwi sa bahay sa gabi, bago matulog, ligo ulit. Kalinisan is very important pa rin. Okay? Para yung mukha na natin sa labas, hindi na yun, kailangan malinis pati mukha. Hindi na yun didikit sa higaan natin, sa kumot natin or something. Alright? So, kalinisan very important, nutrition very important. And then yung ating pananaw sa buhay. Okay? It's the small things that we do consistently that really make a lot of difference. Okay? Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. And by the way, may maganda akong balita sa inyo.
Kung nagustuhan nyo itong tips na to, cancer tips, meron naman po akong ginawang book on, skin tips, meron naman po akong ginawang book on cancer tips. Okay, ito po ay mga tips on how to deal with cancer treatment side effects physically, emotionally, psychologically, and spiritually. E-book po siya dati at ngayon po ay nag-level up na tayo. Meron na tayong hard copy. Pwede lang yakapin at hawak-hawakan at yakapin. Excuse me. Okay. Ako po ay mahilig magbasa. Kaya po marami ako na ikukwento sa inyo. Ito lang pong taon na to, mula October hanggang December, mga 5 na po ang librong nabili namin. Nagbabasa rin po ako. So, if you want to know more about dealing with cancer treatment side effects, excuse me po, kaya nakahanda yung water ko eh. If you want to know more about dealing with cancer treatment side effects in all areas of your life, this is the book for you, okay? Filipino context. At kaya ko po ito sinulat before dahil ako nabigyan ako ng listahan ng side effects. Marami pong hindi nabibigyan. May mga pinagtatanungan ako minsan ni naante kong magising sila. Ano ba naman yung meron ka ng sariling libro? Mas maganda yung may sariling libro na dala mo sa kwarto mo, kasya sa bag. Ginawa po namin itong kasyang-kasya sa bag, nakapila ka sa ospital, nag-aaral, nasa bahay ka, nag-aaral, para makita mo kung ano yung mga kailangan mo. In advance, pwede mo nang tingnan ng table of contents para malaman mo kung ano yung mga nilalaman. And then, kapag kailangan mo na, pwede yun ang punta mo mismo. Pwede mo rin siyang basahin ng buo agad. It's in full colors. At ito po ay true-to-life stories, proven tips na mga ginamit ko, nakatulong sa akin at sa iba pang mga pasyente. And nandito rin po yung mga kwento ng mga pagkakamali ko para hindi nyo na magawa. Meron po dito mga tips on the different emotions that you will go through, paano sila i-handle, mga mental torment, paano sila i-handle, how to deal with difficult people, paano ba yung pagpili ng headwear, ano yung dadalhin papuntang chemo, ano yung mga dapat na tandaan, may checklist mismo. Ito po ay maggagabay sa inyo para kayong hinawakan sa kamay habang kayo ay dumadaan sa chemo treatment. At magkano? Naka 30% discount po tayo. All you need to do, kasi for the first 20 na bibili, naka 30% discount po tayo. All you need to do is send me a message on Facebook sa halagang para ka lang kumain ng buffet sa isang restaurant. Send me a message on Facebook and I'll give you all the information, okay? And yung pangbibili nyo po rito, kung yung chemo nyo ay tatagal ng 8 months, ng 8 cycles, so parang 218 days, para ka lang nagbayad ng halos 4 pesos a day. Kaso hindi lang naman 8 months mo ito gagamitin or 8 cycles habang buhay. This copy will be yours, okay? So, all you need to do to know the price and then saan paano magbayad, send me a message on Facebook, okay? Alright, maraming salamat po sa inyo lahat. Don't forget, Stage 3G, Great Grace and Gratefulness, hard copy, pwedeng hawakan, pwedeng yakapin at baligon saan-saan. Now available for you, okay? Parang tayo nagkwentuhan. And reminder sa lahat ng mga bago nating subscribers, welcome po. And kung nagustuhan niyo po itong mga tips na pinag-usapan natin today, feel free to comment, like, share with your groupmates or yung group chats, group chats, and then subscribe po, okay? Maraming pong salamat sa inyong lahat. Stay safe, keep on praying, and don't forget, ingatan ang ating kalusugan dahil sa earth, nag-iisa ka lang. Bye-bye! God bless you po!